I miss my chow and hangtod karon medyo nahihirapan pa rin ako mag-move on. Hello ladies and gentlemen. Sa mga hindi pa nakakaalam that ang aking chow 5 days ago ay tuluyan nang nagpaalam. Simula noong araw na nagkasakit siya hanggang ngayon na nailibing na, ayaw pa rin tumigil sa pagtulo ang aking mga luha. Her name is Mimi Chan. Nabili ko ang chow na to 5 years ago. Nasa law school pa ako. Noon pa man, chow na talaga ang gusto ko na breed ng aso. Kasi it looks like a teddy bear. Ang cute-cute talaga, pati yung aking mga anak tuwang-tuwa sa kanya. Palagi yan silang nag-aaway nitong Pomeranian namin na aso na napakasiloso. Syempre kasi mas nauna siya nang dumating si Mimi, nabawasan na ang atensyon sa kanya. Basta pictorial ang pag-uusapan, si Mimi magaling mag-posing yan. Sa lahat ng family portrait namin, yung dalawang aso hindi na kailangang tawagin. Marunong yan silang tumingin sa kamera at nakasmile pa. 3 beses lang siya nanganak and as usual, ang lola ang magbilar-bilar. Hindi po ulirang ina si Mimi, palagi po kasi siyang nakadepende sa kanyang mami. Spoiled brat ang aso na yan. In fact, pag kami kumakain, ang share ko sa pagkain, binibigay ko sa kanya. And talagang napupuliki ako sa paghahanap ng dog food na karne na pinapakain sa kanya. Iniikot ko yan lahat ng meat shop. Yes po, ginagastusan ko po talaga siya para lang mapakain siya. Aww. Si Sugar Daddy nga, nagsiselos na rin sa kanya. Kasi mas inaalagaan ko pa ang aso kaysa sa kanya. Syempre, pagdating ko sa bahay, sasalubungin talaga ako ng mga aso ko. Samantalang si Sugar Daddy, kahit ilang araw siyang hindi umuwi, ang mga aso sa kanya talagang walang paki. Aww. Yang araw na kinukuhanan ko siya ng video, ilang araw na hindi maganda ang pakiramdam niya niyan. Pinipilit ko siyang kumain at painumin ng tubig at gamot. Nai-stress na yan siya sa akin. Gusto niya nang lumayas but she was so lethargic. Sobrang hina niya na at sa kanyang paglalakad hinihingal pa. Hindi po ko pa napuntahan yung mga pinuntahan niya pero sinundan ko talaga siya. Nung gabing yan, hindi yan siya umuwi. Doon siya natulog sa burol ng anak niya na namatay noong 1 linggo pa. Yan yung anak niya na 2 araw hindi umuwi sa amin kasi dying na pala. Lumayas yung aso kasi alam niya walang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Natatakot ho kasi kami sa kanya noon yung bumubula yung bunganga niya. Akala kasi namin rabies, kaya pinapalayo namin siya. Vaccinated naman po sa rabies lahat ng mga aso namin. Yun nga lang yung isang yan, napakalaaw talaga. Sobrang tigas ng ulo. Umuuwi lang yan pagkakain. Gayon pa man, kahit hindi na pamahal sa akin ang aso, noong nawala siya, umiyak pa rin ako. Noong mawala ang aso na yan, bigla akong naalarma. Kasi ang chow ko nanghihina na talaga. Kasi kahit anong pilit kong pakainin, tinitingal na rin namin, ayaw pa rin kumain. Water with dextrose powder nga ayaw niya. Ang gamot sinusuka. And wala akong magawa kundi magpatulo na lang sa akong luha. Aww. 3 linggo din may sakit ang chow ko. And sa 3 linggo na yan, 12 midnight and 3 a.m. bumabangon ako. Hindi ko kasi siya pwedeng patulugin sa loob ng bahay namin. Kasi yung Pomeranian namin na aso, ina-isolate ko. Malilintikan ako sa aking eldest son kung ang Pomeranian dog niya matakdan. Sa puntong to, dahil hindi na makatayo ang chow ko at yung dumi niya ay puro dugo, kaya hinugasan ko talaga siya. Sa akin lang ho kasi talaga siya kumakalma. Aww. The day na mawala yung chow ko was recognition day ng anak ko. Buti na lang after awarding ko na nalaman ang balita na ang aking chow hindi na pala humihinga. Malakas pa ang ulan ng araw na yun. And I inform mga kasama namin sa bahay na wag muna nilang ilibing, kailangan nila muna akong antayin. Still, kahit ginabi na kami sa pag-uwi at sobrang lakas ng ulan and talagang brown out pa, ako mismo ang naglibing sa kanya. Hindi ko talaga siya nabigyan ng maayos na libing, pero kinakailangan na talaga bago pa kumalat ang virus niya. Kailangan na rin kasi agad naming mag-disinfect. Kinabukasan nung ako'y magising, pumunta kaagad ako kung saan ko siya nilibing. Only for parent may understand how I feel. Sobrang depressed ko nung mawala ang aking aso. For the past 5 days nawala na siya. In the middle of the night nagigising ako. Naririnig ko ang kahol ng aking aso. And sa videong to habang ako ay nagvo-voice over, bumutulo pa rin ang aking luha. Naaalala ko pa rin kasi talaga how my chow doggy expressed her love and loyalty to me. Mas loyal pa talaga ang aso kaysa sa mga taong nakakasalamuha ko. Kahit wala ako masyadong kaibigan, meron naman akong isang asong sobrang loyal. Aww. Yun nga lang, wala na siya, kaya ako'y sobrang nalungkot talaga. Nawala nang sumasalubong sa akin every time na umuwi ako sa bahay namin. Siguro yung iba sasabihin nila aso lang yan, pwede mong palitan. But to me, hindi lang aso ang tingin ko. I consider my chow baby as anak ko na talaga.
Kung napanood mo itong video ko at nakarelate ka sa aking kwento, comment ka naman kung taga saan ka at i-comment mo na rin kung ano ang magandang kwento mo with your alagang aso. Thank you for watching. Amping Kanunay. Bye!